Inaasang lalawak at mas paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Belgium pagdating sa iba't ibang aspekto tulad ng kalakalan, teknolohiya at people-to-people exchange. Natalakay din sa pagpupulong ng dalawang bansa ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Dumating na sa bansa ang Deputy Prime Minister at Foreign Minister ng bansang Belgium na si Maxime Prévost para sa 3 araw na pagbisita. Higit 30 taon na ang nakalipas ng huling beses na bumisita ang isang Belgian Foreign Minister sa Pilipinas. Ngayon taon rin ay pinagdiriwang ang ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Belgium. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pag-usad ng mga partnership sa ilalim ng Joint Plan of Action ng dalawang bansa. Nais rin palawakin ng Belgium ang kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, creative industries, science and technology, maritime, labor mobility, information and communications technology at people-to-people exchange. Natalakay rin sa pagpupulong ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Sa kanilang naging joint press conference, inihayag ni Prévost na nais ng kanilang bansa na higit pang makipag-ugnayan sa like-minded partners nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas at lalong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. The message of my visits is therefore straightforward. Belgium is present, Belgium is engaged, and Belgium wishes to do more. More trade, more investment, more maritime cooperation, more exchanges between our people, more collaboration in security, and more partnership within the wider Asian and Indo-Pacific context. Nais rin ng Belgium na matapos na sa lalong madaling panahon ang negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union na inaasahang malalagdaan sa mga susunod na buwan. Mahalaga rin anya para sa kanilang bansa ang nasabing kasunduan dahil 85% ng kanilang gross domestic product ay galing sa mga exports. And we are currently facing troubled times, and more than ever, being in capacity to count on reliable partners, offering predictability, security, and stability. That's the big assets we need, not only for the investors, but also for the decision makers. And it is really important to reinforce the ties between the Philippines and the EU. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Prévost sa suporta nito na maisakatuparan ng FTA sa pagitan ng Pilipinas at EU, gayon din ang aplikasyon ng Belgium para maging isa sa mga signatory ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. We hope to have it hopefully in the next few months. It was originally, I think, targeted to the middle of the year, but I'm sure FTAs are not easy to negotiate. But we have our negotiators and likewise the EU negotiators. Again, this FTA, as has been mentioned, not only will provide market access, but will also provide facilitation of trade from the many rules of origin and all the other aspects. And I think this is what is very important in our situation now. And again, I thank you. I thank Belgium for the support that you're giving us to have a conclusion, a successful conclusion of the FTA. Noong nakaraang taon, pang-30 ang Belgium sa mga pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kung saan naabot sa $480.14 million ang naging kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa 18,000 Pilipino ang kasalukuyan na nagtatrabaho at naninirahan sa Belgium. Gab Villegas para sa Bayan.